Ito na nga yung ipon challenge ko, 2024, 200 peso bill mga mare. Second batch ko na to mga mare kasi January this year 2025 ay nagbilang naman ako ng 20 peso bill coins ng aking mga ipon challenge din ng 2024. Second batch din ito ng katas ng aking tindahan 2024. Lagi ko kasing nalilimutan na mag-open nito at magbilang. Ngayong araw din mismo ay gagamitin ko ng pera kaya kailangan ko ng buksan at bilangin. Bilang magulang ay napakahalaga sa akin ang pag-iipon ko nitong 200 peso bill. Lalo na sa sitwasyon ko bilang single mom. Kung ano man ang dahilan ko, mamaya sasabihin ko rin sa inyo. Alam nyo mga mare, tiniis ko talaga ang kagipitan ko ng 2024 dahil ayoko nga ito talagang bawas. Siguro nga mga mare, ganun talaga kapag desidido ka sa layunin mo sa pag-iipon mo. Na kahit na kung minsan ay wala ka ng maulam, tinitiis mo para lang hindi mo mabawasan ang ipon mo. Bawat matanggap ko na 200 peso bill sa akin tindahan last year, 2024, ay nilalagay ko talaga dito. Kung natatandaan ninyo mga mare, January 2025, nagbilang ako ng 20 peso bill na napakarami. Sa totoo lang mga mare, inabot yung 20 peso bill ko ng 56,000 mahigit. Nakakalungkot lang mga mare dahil yung pinaglalaanan ko talaga do sa 20 peso bill na ipon challenge ko 2024 ay hindi ko nagawa. Dahil pagkatapos kong bilangin ang mga 20 peso bill ko mga mare, ilang araw lang lumipas ay may mga pagsubok akong dumating sa buhay. Sa totoo lang mga mare, napakapangit ng pagpasok ng 2025 para sa akin dahil maraming mga pagsubok ang dumating sa buhay ko. Talagang sinubukan ako ng Panginoon kung hanggang saan ako katatag. Pasensya na mga mare, hindi ko maiwasan talaga na maluha dahil sa mga problemang tumarating sa akin. Siguro nga mga mare, parte na ito ng buhay natin lalo na kapag magulang ka na. Masasabi mo na lang talaga sa sarili mo mga mare na pinakamahirap sa buhay natin ang obligasyon bilang magulang lalo na ang pagiging ina. Pagdating sa mga anak, lalo na tayong mga nanay, hindi natin kayang tiisin. Ito na nga mga mare ang 200 peso bill ipon challenge natin 2024, second batch katas ng akin tindahan. 20,400 pesos lang naman ang inabot nito mga mare, sakto lang din sa bibilhin kong regalo para sa graduation ng aking anak. First time ko kasi na meron ako mapagtapos na anak. Kaya masaya ako, excited ako para sa ibibigay ko para sa kanya. Pagkatapos kong bilangin ang mga ito, dumiretso na kami para dun sa bibilhin namin na gusto niya. Kasama ko nga itong anak ko nag-graduate, naka-uniform pa nga siya ng angkas dahil kapag wala siyang school ay bumabiyahe din siya ng angkas. Sa totoo lang mga mare ay pamilyado na ito kaya lang nahiwalay siya sa kanyang asawa kaya nandito ulit siya nakatira sa akin. Meron na rin itong isang anak kaya meron na rin akong isang apo. Nandito na nga kami mga mare sa NAA Gadgets. Dito lang yan sa Real Calamba, Laguna. Siguro naman mga mare sa pangalan pa lang ng store ay alam nyo na kung ano ang bibili namin ng anak ko. Last year kasi mga mare ay nabanggit niya sa akin na gusto raw niya cellphone yung hindi nababasag. Nung tinanong ko naman siya mga mare, sabi niya sa akin ay nasa 17k daw ang presyo nun, pero nung nag-search ako mga mare, meron 10k at meron din 17k. Kaya naman mga mare, naisipan ko na mag-ipon challenge ng 200 peso bill. Kaya lang mga mare, itong taon biglang nagbago ang kanyang isip, gusto na raw niya ng iPhone 11. Ayon daw kasi sa mga kaibigan niya ay hindi raw maganda pala yung hindi nababasag na cellphone. Nalimutan ko nga mga mare kung ano nga bang tawag do sa cellphone na hindi nababasag na yon. Siya nga palang mga mare, ang mga binibenta cellphone lang dito, mga second hand tsaka brand new, Samsung at tsaka iPhone lang. Magandang klase rin naman ang kanilang mga second hand mga mare. Pero syempre mga mare, mas makakamura ka kapag second hand. Pwede ka rin dito mga mare kumuha ng installment. Pero ako mga mare, ayoko talaga sa mga installment na mga gamit kaya kapag gusto ko ay pinag-iipunan ko ang mga ito. Malaya kayong pumili mga mare kung anong bet ninyo na cellphone. Sinisigurado nga na okay yung bibili namin cellphone ng aking anak para walang maging problema. 1 week lang kasi ang warranty kapag second hand. Nakahanda na nga itong pambayad natin sa cellphone. Bibilangin ko nga ulit ito mga mare para sigurado na hindi kulang at hindi rin sobra. 15,500 ang cellphone mga mare, pero thanks God nakatawad ako ng 500. Kaya 15,000 na lang nabili ko ang cellphone. Malaking bagay na rin ang 500 na natawad ko doon mga mare, marami na rin akong mabibili doon. At sa ipon challenge ko na 20,400 may natitira pa akong 5,400 na gagamitin ko naman na panghanda sa kanyang graduation day. Siya nga pala mga mare, magtatapos nga pala ang aking anak bilang criminology. Nagpapasalamat nga ako mga mare dahil sa kabila ng sakit na pinagdaanan niya sa dati niyang asawa ay pinagpatuloy
ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Inaayos na nga ng anak ko ang laman ng cellphone para kami makauwi na at siya ay bibiyahe pa. Habang inaayos niya nga ang laman nito, tinatanong ko siya, siguro naman masaya ka na para sa aking regalo para sa iyong graduation. Nakita ko lang ang ngiti niya sa kanyang mukha bilang sagot niya sa aking katanungan. Malapit na nga kami umuwi dito mga mare at bago nga kami umuwi, kitang kita ko ang saya niya sa kanyang bagong cellphone at syempre bilang magulang masaya rin ako para sa kanya.